Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, saan dako ka man naroon sa ngayon at ano man ang iyong ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue. At maaari rin po tayo mag-comment down below sa ating comment section. Okay, now, ang pag-uusapan natin ay ang 8 senatorial candidates na mapalad, no, na napasama sa endorsement ng INC sa INC Senatorial Endorsement 2025. Alam naman natin na sa laki ng population ng INC, once na ikaw ay tinangkilik ng grupong ito, ay ang chance for winning. Okay, sino-sino kaya sila? Alamin natin ang mga masaswerteng senador na ito na napasama sa lineup, no, ng sabi natin, INC endorsement na mga senatorial candidates for this year. Okay, so, ayan, apat-apat. Unahin muna natin ang unang apat. Ayan. Okay, isa rito ay si Bongo. Ayan. Si Bongo na nakilala sa kanyang malasakit center, no, sa kanyang programang ito. Kung mapansin pa rin, napaka-in-demand ngayon ni Bongo. Kasi nung nakaraang talakayan lang natin ay siya ang nanguna. Diba? Kung maalala natin, siya ang nanguna dito sa nakaraang senatorial survey ng Pulse Asia, kung saan siya ay rank 1, no? Pinakauna sa listahan na mayroong chance of winning na ginusto ng mga tao. Okay, so anyway, si Bongo naman ay parang napaka-effective din na leader. Gamit ang kanyang malasakit center, nakita natin kung paano natugunan yung ilang pangailangan. Alam naman natin kapag public hospitals, ang daming kakulangan, di ba? Like facilities, doctors, medicines, at iba pa. At ito yung augmentation na naibigay ng malasakit center. So, sabi nga ng maraming ka-issue natin, no, na sana ay lumawig pa ang mga ganitong uri ng programa. Okay, congrats kay Bongo. Okay, sunod sa kanya ay si Senator Bato de la Rosa. Ayan. So, ang matigas na bato at ang katandem, di ba? Ang kasangga ni PRRD sa kanyang programa na war on drugs, di ba? Okay, at hanggang sa ngayon naman ay pinaninindigan niya ang labang ito at gayon din ang pagkalaban sa korupsyon, no, na madalas niyang nabibigkas o nasasabi na gusto niyang labanan ng korupsyon bukod sa droga, bukod sa problema ng droga ng bansa. Okay, so yun ang pangalawa. At ang pangatlo natin ay si Representative Rodante Marcoleta. Ayan. So, isa naman sa mga tumatakbong senador sa kasalukuyan na nagpamalas, no, ng malawak at mataas na antas ng kaalaman sa umiiral na mga batas sa ilalim ng ating saligang batas ng Pilipinas. At ano rin siya, no, lantaran na nagsasabi ng pagkalaban at pagdisgusto sa korupsyon na lumalaganap sa bansa. Okay, na laging nagnanais na masawata o buwasan ang korupsyon sa bansa. That is Rodante Marcoleta. Okay, next ay si Senator Amy Marcos. Ayan, ang ate ng ating kasalukuyang Pangulo, PBBM. At sabi nga, ang ate ng lahat. Ayan. So, isa rin siya sa mapalad na napisil, no, ng INC para endorso. So, mula sa kanya ay higit na nabigyang linaw, no, ang mga pangyayari dun sa pagkuha kay PRRD para dalhin sa The Hague at para sa
paglilitis, no, sa ICC o International Criminal Court. Okay, so mas nakatulong na malinawan ng sambayanan ano ba talaga mapangyayari nung kanyang ipatawag ang ilang matataas na opisyal ng ating military forces at ilang personalidad na may kaugnayan dito at natanong, no, nagkaroon sila ng mga pagtatanong at paglilinaw kaugnay dito na nakatulong para madagdagan ang kaalaman ng mamayan tungkol sa mga pangyayaring ito. Okay, sunod naman ay ayan, so nakaapat na tayo. Ang panibagong apat naman natin ay si Representative Camille Villar. Ay, isa rin siya sa napusuan. Ayan, na siya naman ay kilalang kilala, di ba? Ang apelyido niya sa larangan ng politika. Although medyo bago ang papasukin niyang Senado, pero siya naman ay merong karanasan bilang representative. Ayan. Okay, next ay si Senator Pia Cayetano. Alam din naman ng lahat na popular na to, no? Kilala na dati ng senadora. Okay, so next ay si Bam Aquino. Ayan. Mula, syempre, sa angka ng mga Aquino, no? Expected ba natin? Expected ba mga ka-issue? O medyo nagulat kayo dito na napasama siya dito sa line-up? Ayan. Okay, so sabi kasi ng maraming ka-issue, ang iba ay inaasahan naman talagang papasok. Pero merong ilan na nasasabing nagulat sila sa ilang senatorial candidates na pumasok dito na, at napili. Okay, next natin, ang nag-iisang artista no, sa lineup ng endorsement na ito ay si Senator Bong Revilla. Ayan. Ayan, nag-iisa siyang artista. Mukhang hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang nakupitan sa kanya, no? Lalo na sa kanyang budot dance. Mukhang very effective yung kanyang budot dance. Hanggang sa ngayon ay ginagawa niya. Okay, that is Senator Bong Revilla. And next natin ay yan na lahat. Yan na po pala. Nakawalo na tayo. So, ito ang unang walo, no? Ang walo na na-endurso ng religious group na INC na sabi nga natin sa laki ng populasyon ay mukhang nanaisi ng mga kandidato na sila ay i-endurso dito. So, yan po ang 8 senatorial candidates na di mo na ngayon naka-line up, nilantad na ng INC na kanilang napupusuang tangkilikin. Okay, swak ba ito sa inyong napipisil din na iboto? Or parang nagulat kayo at inasa ng ilan na lalabas sa line up na ito? Ayan. Sino-sino ba yung bet natin na talagang, ayan, boboto sa nalalapit, no? Araw na lang binibilang natin. Anyway, ano man ang ating desisyon, sino man ang ating piling iboto, gawin po nating makabuluhan ang araw ng eleksyon na siyang huhubog ng panibagong kapalaran ng ating bansa. So, nasa ating mga kamay ang pag-unlad at pagbagsak ni Inang Bayan. So, mga ka-issue, please vote wisely, no, para sa ating mga susunod na henerasyon. Okay, muli, ito si Madam Issue, nagsabing bye for now, and God bless us all.